Magandang araw po sa inyo, Sir Van. Malapit na po ang fiesta dito sa amin, kaya naalala kong ibahagi sa inyo itong kwento ko. Ako po pala si Remy. May kakambal po ako. Siya naman si Dory. O di ba po? Bongga. Doremi. Itong kwento ko po ay karanasan namin ng kakambal ko sa isang peryahan. Kwento ni Mama, nung bata pa kami ay madalas niya kami nung ipasyal sa peryahan. Pagkatapos maghapunan, magpapahinga lang saglit at magpapahatid na kami kay tatay sakay ng tricycle. Nasa edad 6 pa lang daw kami noon. Kasama namin noon ang kumare ni Mama na ninang namin. Ang kwento ni Mama ay saglit lang daw niya kaming iniwan noon kay ninang para umihi. Pero nang balikan daw niya kami, ay si Dory na lang ang kasama ni ninang at hindi na daw nila ako makita. May nakapagsumbong daw sa kanila noon na may nakita daw na bata na hila-hila ng isang matanda. Kamukhang kamukha daw ni Dory. Ang tanging naaalala ko noon ay may isang babaeng lumapit sa akin at inakay ako nito. Pupuntahan daw namin si Mama. Hindi na ako nakaangal dahil agad ako nitong hinila. Pagkatapos noon ay wala na akong maalala. Ang kwento nila Mama ay hinanap daw nila ako noon sa buong peryahan. Pero hindi na daw nila ako nakita. Kaya nagpatulong na sila sa mga tanod. Hindi daw talaga sila noon tumigil hanggat hindi nila ako nakikita. Nagulat na lang daw sila noon nang makita nila ako sa labas ng bahay. Tulala daw ako. Nang tanungin daw nila ako kung saan ako nagpunta, ang tanging sagot ko daw ay kay Mama. Paulit-ulit ko daw yung sinasabi. Nang kalagitnaan na daw ng gabi, ay nagisingan daw ako ni Dory na nakatayo sa gilid ng higaan namin. Maya-maya daw ay lumakad na ako palabas ng silid namin. Sinundan daw ako ni Dory noon dahil nga sa sobrang dilim ng silid namin ay di daw ako nagpailaw. Akala niya daw ay pupunta lang akong kusina para uminom ng tubig. Pero nagtaka na daw siya nang buksan ko ang pintuan ng kusina at tuloy-tuloy daw ako na naglakad palabas. Doon na daw siya kinabahan at nagmamadali niyang ginising sina Mama. Pupungas-pungas pa daw nun sina Mama at Papa at napagalitan pa siya. Baka daw nananaginip lang si Dory. Pero nang silipin daw ni na Mama sa bintana ay nakita nila akong naglalakad na palabas ng bakuran namin. Nagmamadali daw ako nung hinabol ni Papa. Nang maabutan niya daw ako ay parang doon pa lang daw ako nagising. Nagtaka pa daw ako kung anong ginagawa namin sa labas. Tinanong naman ako ni Papa kung bakit ako lumabas ng bahay. Ang sabi ko daw noon ay niyayaya daw ako ng babae na puntahan namin si Mama sa perya. Kaya agad akong sumama dito. Hindi ko na po maalala ang parting ito at ikinuwento na lang sa amin ni na Papa at Mama. Si Dory daw, nang sumunod na araw, ay inabangan daw ng isang matandang babae sa labas ng paaralan namin. Hindi kasi ako nun pinapasok dahil sa medyo sumama ang pakiramdam ko. Katulad daw ng dinadahilan ng matandang yun sa akin, pupuntahan daw nila si Mama sa perya. Ang akala siguro nung matanda ay ako si Dory. Natakot daw nun si Dory at nagiiyak daw itong nagtatakbo pabalik ng paaralan namin. Kinagabihan noon ay dalawa na daw kaming parang balisa. Iyak nang iyak daw si Dory at ako naman ay tulalang nakatitig sa kanya. Hindi na daw alam ni na Mama at Papa ang nangyayari sa amin. Doon daw kami noon pinatulog sa silid nila. Binantayan nila kami hanggang sa makatulog. Pero nagising daw sila dahil biglang umiyak si Dory. Paulit-ulit daw nitong sinasabing may babae sa bintana. Nakakatakot daw ang titig nito sa amin. Kukunin daw niya kami ng kakambal ko. Ako naman daw noon ay dinapuan ng mataas na lagnat. Nakapikit lang daw ako pero nanginginig. Humingi na daw noon ng tulong sina Mama kina Lola. Isinama daw ni Lola ang kaibigan niyang manggagamot. Pareho daw kaming nabati ng matanda at gusto daw nitong makuha ang isa sa amin. Munti ka na daw ako nitong makuha dahil mahina daw ang aking dungan. Hindi ko alam ang ibig sabihin nun. Bisaya word daw yan, sabi ni Mama. Sumusunod lang daw ako dito. Kaya daw ako nitong kontrolin. Hindi katulad ni Dory na nakokontra ito. Takot sa kanya ang kambal ko. Pero may reaksyon daw ito. Di katulad kong natutulala. Nalaman nilang hindi taga doon ang matanda.
Bali-balita na nangunguha daw talaga ito ng mga bata. Kahit tanghaling tapat daw pag inatake ito ay nambibiktima ito. Ito daw yung uri ng aswang na kayang magbalat kayo. Matandang babae daw na kayang maging isang dalaga. Kaya pala magkaiba kami noon nang nakikita ng kambal ko. Una ko kasing kita dito ay halos kaedaran lang ito ni Mama. Samantalang matanda na ang nakikita ni Dory. Ilang linggo ding naglagay ng sanga ng kamangyan at nagpausok ng goma si Papa. Binigyan din kami ng pangontra noon para di na muling malapitan ng matanda. Hanggang sa magkolehiyo kami ay hindi na namin ito muling nakita. Magandang araw po sa inyo, Sir Malikmata. Ako po si Ria at may kwento po ako tungkol sa karanasan ng lolo ko. Paulit-ulit niya itong kinukwento sa amin nung mga bata pa kami. Nangyari daw yun ng kabataan nila. Mahilig daw sila noong pumunta sa mga binaylihan o sayawan kapag may fiesta. Kasama daw niya ang mga kaibigan niya at nilalakad lang daw nila ang 2 kilometrong layo ng baryo nila sa baryong ito. Bali-balita na daw sa lugar nila noon na may isang puno ng balete na nagmimilagro daw. Isa yon sa dahilan kung bakit sinadya daw ni na lolo na pumunta sa baryong yon para masaksihan kung totoo nga ba ang sabi-sabi. Maaga pa lang daw ay nakahanda na silang gumayak para maglakad. Para mga bandang 8:00 ng gabi ay nandun na sila sa sayawan. Hinintay daw talaga nila hanggang magmadaling araw kung totoo daw na may lumalabas sa baleteng yon. Pero pinagtawanan lang daw nila dahil alauna na ay wala naman daw nangyayari. Nagkayayaan na daw sila nung umuwi nang may makasalubong daw silang maraming kababaihan. Ang puputi daw ng mga ito at ang gaganda. Hindi raw nila alam kung saan ito nanggaling o saan umuuwi. Bigla na lang daw nagsulputan ng mga ito. Akala daw nila lolo noon ay mga dayo. Naudlot daw ang pag-uwi nila noon at nakihalubilo sila sa mga ito. Kakaiba daw ang mga kagandahan ng mga babaeng yon. Sadyang nangingibabaw daw ang kaputian ng mga ito. Para daw kumikintab at kumikislap sa kalaliman ng gabi. Hinintay daw talaga ni na lolo hanggang uwian ng mga ito. Pero ang pinagtataka daw nila ay unti-unti din daw nagwalaan ng mga ito na hindi nila namamalayan. Hanggang sa inabot na daw sila ng umaga ay wala man lang daw ni isa sa kanila ang nakakita kung kailan umalis at saan umuwi ang mga ito. Naglaho na lang daw ang mga itong parang bula nang walang nakakapansin. Yun daw ang malaking palaisipan sa lugar na yon. Madalas daw yun mangyari sa tuwing may binaylihan. Marami daw gustong tumuklas kung saan ang mga ito nanggagaling. Pero wala daw ni isa ang nakakaalam. Ang napapansin lang daw nila ay lumiliwanag daw ang puno ng balete sa tuwing magmamadaling araw. Wala naman daw ilaw doon. Isa pa daw misteryo doon ay ang pagkawala ng ilang kalalakihan sa lugar na yon. Kaya natakot na rin daw sina lolo na bumalik doon. Ang paniniwala nila ay mga engkanto daw ang mga yon at nambibiktima ng mga kalalakihan. Meron din daw na nababaliw dahil sa mga ito at merong kinikitil na lang ang sariling buhay. Marami daw ang natakot noon sa mga nangyayari. Kaya hindi na daw muling nagdiwang ng fiesta at pasayawan ang baryong yon. Hello po sa inyo, Sir Van, at sa mga tagapakinig ng inyong channel. Tawagin nyo na lang po akong Jayan. Madalas po akong makinig sa channel nyo at naisipan kong ibahagi sa inyo itong karanasan ng tiyahin ko noong nasa kolehiyo pa lang siya. Tawagin na lang din po natin siyang Tita Daisy. Taga Iloilo po sila ng papa ko. Magkapatid po sila at mas matanda ang papa ko kaysa sa kanya. Kwento po ni tita, noong nasa kolehiyo daw siya, ay niyaya siya ng manliligaw niya na pumunta sa lugar nito. Fiesta daw kasi sa kanila at gusto nitong ipakilala si tita sa mga magulang nito bilang nililigawan nga siya. Niyaya daw ni tita noon ang best friend niya at sinamahan naman sila ng nobyo nito.
Bale, 3 daw sila nung nagbiyahe papunta sa lugar na manliligaw ni tita. Malayo na daw ito sa kabihasnan ng Iloilo. Umalis daw sila noon ng mga alas 4 ng hapon at bandang alas 6 na sila nakarating. Kinabukasan daw noon ay ang araw ng piyesta. Pagdating daw nila sa lugar nito ay may nagiinuman na. Meron na ring nagluluto at kumakatay ng mga hayop na panghanda. Bisperas pa lang ay nakahanda na ang hihahanda para sa kaarawan. Nasabik daw noon sina tita dahil may sayawan daw kinagabihan. Isinama daw sila ni Tio Ruel, pangalan ng manliligaw niya, sa pinagdausan ng sayawan. Pinakilala daw sila ni Tio Ruel sa mga kaibigan nito at kamag-anak at sa iba ring kakilala na nagtatanong kung sino sila. May ilan daw doon na inimbitahan sina tita na kumain sa kanila kinabukasan. Kinabukasan nga daw noon ay maagang nagising sina tita. Tumulong daw sila sa paghahanda. Kinatanghalian daw ay kumain lang sila ng kaunti. May pilit daw nung nagyayaya sa kanila na doon naman sa bahay nito kumain. Nahiya naman daw nung sina tita na tumanggi. Kaya kahit busog pa daw sila ay pumayag na silang kumain sa bahay nito. Hindi daw nung nakasama si Tio Ruel. Medyo abala daw kasi ito sa pag-estima ng mga bisita niya. Nagpaalam naman daw sina tita nun sa kanya, pero hindi daw nakita ni Tio kung sinong nagyaya sa kanila. Ganoon din ang mga magulang nito. Pagdating daw sa bahay nito, ay yung soft drinks daw ang medyo nilantakan nun ni tita. Hindi raw kasi siya nakainom nun kina Tio Ruel, kaya uhaw na uhaw daw siya. Samantalang panghimagas naman daw ang kinain ng best friend niya. Ang nobyo daw nito ay muling kumain ng kanin. Nahiya daw kasi itong kumain na madami kina Tio Ruel. At mukhang masarap din daw ang mga handa doon. Nang matapos daw kumain ng nobyo ng kaibigan ni tita, ay nagkayayaan na silang umuwi. Baka hinahanap na rin daw sila ni Tio Ruel. Sakto naman daw pagdating nila ng bahay, ay biglang nakaramdam ng pananakit ng tiyan ng nobyo ng best friend ni tita. Akala lang daw nila ay nasobrahan nito sa pagkain, pero hanggang kinagabihan daw noon, ay di na natigil ang pananakit ng tiyan nito. Nakailang balik na rin ito sa banyo, pero wala naman daw lumalabas. Parang pinipiga daw ang bitukan nito. Sobrang hilab din daw ng tiyan nito, kaya panay na ang suka nito. Pero tubig lang daw ang lumalabas. Tinanong daw siya ng mga magulang ni Tio Ruel kung anong kinain niya at kung saan daw ba sila naimbitahan. Sinabi naman nitong dinuguan lang naman daw ang kinain niya at konting kaldereta. Sina tita naman ay hindi gumalaw ng mga ulam, kaya hindi sila pinanakitan ng tiyan. Kinuwento din nila na nagpupumilit itong babae na nag-imbita sa kanila na kumain sila sa bahay nito. Itinuro pa nila kung saan ito banda nakatira. Nagkatinginan daw ang mga magulang ni Tio Ruel. Doon na daw sila nabahala nang malaman kung sino ang nag-imbita sa kanila. Kamag-anak din daw yun ni Tio Ruel, pero hindi daw nila yun pinapansin. Hindi rin daw nila alam na pumunta pala ito sa bahay nila dahil hindi naman daw yun pumupunta simula nang dumating ito galing ibang bansa. Lalong lumayo daw ang loob nila nang mapabalitaang nahawaan daw ang kamag-anak nilang yon ng pagkaaswang. Bagong yanggaw daw ito nang umuwi sa kanila. Kaya simula nun ay hindi na daw nila ito pinapansin at pinapapunta sa kanila. Hinaplusan daw ng nanay ni Tio Ruel ng langis ang tiyan ng nobyo ni Tia Pat. Sunod daw nun ay may pinainom daw itong mapait na likido para lang mailuwa niya ang lahat ng nakain niya. Hinang-hina daw nun ng nobyo ni Tia Pat nang mailuwa ang halos lahat ng kinain nito. Medyo gumaan-gaan naman daw ang pakiramdam nito nang makasuka. Pero kinagabihan daw nun ay balisa daw ito. Umahapdi daw ang tiyan nito at gutom na gutom daw ito. Inalok naman siya ng pagkain ni Tio Ruel. Grabe daw ang kain nito. Pero nang matapos ito ay tumingin lang daw ito kay Tia Pat na parang iiyak. Mahapdi pa rin daw ang tiyan nito. Parang hindi daw ito nabubusog. Sumunod nun ay sinuka lang daw nito ang kinain. Duda daw ang mga magulang ni Tio Ruel na sinadyang yang gawin ng kamag-anak nila sina tita. Pero ang nobyo lang daw kasi ni Tia Pat ang kumain ng ulam. Nang gabi din daw na yun ay nagkagulo sila dahil sa isang huni na paikot-ikot sa bahay ni Tio Ruel. Parang nagngangalit daw ito. Galit na galit daw ang mga magulang ni Tio Ruel. Nilabas daw ito ng tatay niya at pinagbanta ang susugurin sa bahay nito.
Nawala daw ang paghuni nito. Dali-dali daw na dinala nila noon ang nobyo ni Tia Pat sa bahay ng kamag-anak nila. Naabutan pa daw nila itong naglalaway at natatarantang pumasok sa silid nito. Maya-maya din daw ay lumabas ito at maayos na ang itsura. Mukhang nahihiya pa daw itong humarap sa mga magulang ni Tio Ruel. Sinabihan daw nilang gamutin ang nobyo ni Tia Pat, kung hindi daw ay ipagkakalat nilang aswang ito. Marami naman kasing hindi naniniwalang nayanggaw nga ito. Magaling naman daw itong makisama sa mga kapitbahay. Pero itong nangyari daw sa nobyo ni Tia Pat ay isang patunay na aswang ito. May pinahid lang daw ito sa tiyan ng nobyo ni Tia Pat. Sunod ay may pinainom ito at muli ay nagsusuka na naman ang nobyo niya. Pero ng mga oras na yon ay may nailuwa daw itong parang mga buhok. Meron din daw silang nakitang parang itim na laman na hindi nila maipaliwanag kung ano. Nawalan daw talaga ng malay nun ng nobyo ni Tia Pat, kaya agad nila itong dinala sa ospital. Na-dehydrate daw ito, pero hindi na daw ito nakakaramdam ng matinding pagkagutom. Humingi daw nun ng patawad ang kamag-anak nila Tio Ruel kina tita at nangakong hindi na mamimiktima. Ang balita daw ni na tita ay tinulungan daw ito ni na Tio Ruel na mapagamot o matanggal ang pagiging aswang nito. Ewan ko lang kung posible po yon. Hanggang dito na lang po ang kwento ng tita ko, Sir Van. Sana po ay maisama sa mananarrate nyo. Maraming salamat po. Hi Kuya Van, advance Merry Christmas. Sana mapili niyong maibahagi itong karanasan ko. Noong minsang sumali kami ng mga kaklase ko sa pa-contest noong fiesta bago mag-pandemic. Halos 3 taon din na hindi namin naipagdiwang ang fiesta dito sa bayan namin sa Aklan. Tawagin niyo na lang po pala akong Ashley at nangyari itong nakakakilabot na karanasan ko taong 2018. Nasa huling taon po ako noon sa sekundarya. Sumali po ang klase namin noon sa isang street dance contest. Halos araw-araw po noon bago mag-fiesta ay nag-e-ensayo kami. Bisperas ay nagsimula na po kaming umikot sa bawat barangay. May nakatalaga kasing judges sa bawat barangay hall na dadaanan namin. Tribe po ang sinalihan namin noon, kaya napuno ng body paint na itim ang buong katawan namin. Magkagayon pa man, ay enjoy na enjoy kami. Ang ganda kasi ng tugtog at marami din ang nanonood. Nang magbabandang hapon na, ay dumami na talaga ang sumali at sumunod sa mga banda. Medyo nagkakagulo na kasi dahil nagkakasalubong. Pero tuloy pa rin ang saya. Nang bigla ay may tumabi sa akin noon na isang lalaki. Nakapahid din ito ng itim na pinta. Ngingisi-ngisi pa ito sa akin, pero inirapan ko lang ito at di pinansin. Ang nakakainis po doon ay hindi na ako nito nilubayan at sinasadya na talaga ako nitong bangga-banggain sa balikat. Tapos tatawa-tawa pa ito. Sinabi ng kasama ko noon na makulit lang daw ito dahil lasing. Huwag ko na daw patulan. Pero para talaga siyang nananadya. Hindi na ako nakatiis at itinula ko ito. Napaatras ito at muntikan ng matumba. Sinita ko noon ang katabi ko. Malakas daw ang usog noon at marunong daw yun mangulam. Pero grabe na kasi ang asar ko eh. Tiningnan ko lang ito at hindi na pinansin. Umalis na rin ito. Pero tinapunan muna ako nito ng masamang tingin. Napansin ko nung bumubulong-bulong pa ito. Nang medyo makausad na ng malayo ang grupo namin, ay biglang parang nakaramdam ako noon ng pagguhit ng sakit mula sa sikmura, papunta sa tiyan ko. Sobrang sakit nito na bigla na lang akong namilipit. Agad nila ako nung inalalayan, pasakay sa nakaparadang tricycle. Hindi na ako nahiya nung umiyak sa sobrang sakit na naramdaman ko. Sabi nung kasama kong tumulong sa akin, ay baka nausog na daw ako ni Dodoy. Yun kasi ang palayaw nito. Pagdating nun sa ospital ay suka ako ng suka. Namumutla na rin ako. Hindi ko alam kung anong posisyon ang gagawin ko dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko. Sabi ng kaibigan ko ay kailangan ko daw magpalaway ng tiyan kay Dodoy. Kinilabutan naman ako lalo sa sinabi nito. Hindi ako nun naniwala nung una. Tiniis ko talaga ang sakit ng tiyan ko noon kaysa magpalaway. Isang gabi ako sa ospital.
At ng mga oras na yun ay para na akong nagdedeliryo. In-injection na nga ako nun sa puwetan dahil baka daw hangin lang, pero hindi talaga nawala ang sakit. Hindi na mawala sa isip ko ang mukha ng lalaki at naghahatid yun sa akin ng kilabot. Hindi ako noon makatulog at panay lang ang balikwas ko. Ganoon na lang po ang takot ko noon nang makita ko itong nakasilip sa bintana ng silid ko sa ospital. Nakangisi ito. Hindi ako noon makapagsalita o makakilos. Napansin ni mama na parang naninigas ako sa higaan at titig na titig daw ako sa bintana. Sumunod daw noon ay bigla na lang tumirik ang mga mata ko at nagkikisay na daw ako. Nataranta na noon sina mama. Pati yung doktor ay di nila alam ang gagawin sa akin. Ang natatandaan ko lang noon ay nakatingin lang ako sa bintana at hindi makagalaw. Takot na takot ako sa itsura ng lalaking nakasilip dito. Pinainom na ako noon ng pampakalma, pero ganun pa rin daw ang reaksyon ko. Naninigas at nakatitig lang sa iisang direksyon. Katext daw noon ni mama ang kaibigan kong naghatid sa akin sa ospital. Nabanggit nito na baka daw nausog ako ni Dodoy. Kinuwento nito ang nangyari. Kaya ayon, nilaga daw ni mama yung suot kong damit na lasang body paint at pinahigop sa akin. I cannot. Pagkainom ko ay agad akong nasuka. Pero pagkatapos noon ay medyo gumaan na ang pakiramdam ko. Nakauwi ako noon kinabukasan. Pero dinala din ako noon ni mama sa albularyo. At tama nga yung kaibigan ko na nausog daw ako. Kilala pala ng manggagamot si Dodoy. At ng mga oras na yun ay maayos na ito at hindi nalasing. Agad ako nitong nilawayan sa tiyan nang sabihin ng manggagamot. At yun nga, tuluyan ang gumaan ang pakiramdam ko. Humingi din ito ng pasensya at ganoon din ako. Araw na yun ni Santo Niño, kaya kailangan magpatawad. Sinabihan din ako noon ni mama na bawas-bawasan ko daw ang pagiging suplada ko para daw walang manalbahi sa akin. Pagkatapos ng nangyari ay tuloy ulit ang kasiyahan. Nanalo kami bilang third place sa street dancing. Simula nang mangyari sa akin yon, ay naging maingat na ako sa pakikitungo sa ibang tao. Ayun lang po, Sir Van. Salamat po at God bless.